everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, siya na kaya ang susunod na Miss Universe Philippines? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Lahat tayo excited na sa darating na Miss Universe at papalapit na nga tayo ng papalapit sa kanilang exciting moment ng competition, di ba? Ito yung talagang start ng competition. So, kailan daw ba to? Mga around March ay mag-start na ang competition ng Miss Universe Philippines at mag-expect tayo na medyo mahaba-haba ang kanilang laban. Kasi ang kanilang coronation night, kung hindi ako nagkakamali, around May or April. Ayun, first week ng May yan for sure. Siyempre excited dahil ngayong taon na to, talagang masasabi ko, uy, mukhang matitindi ang mga maglalaban-laban dito. Kasi ngayon pa lang naririnig na natin sa iba't ibang mga regional pageant kung sino ba yung mga nananalo doon. Andiyan dyan na isa sa mga talagang inaabangan natin noon pa si Atisa Manalo na magkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Andiyan dyan din, syempre, yung pambaton ng Taguig na kaabang-abang at ma-announce na nga nila yan very soon na. Andiyan din syempre yung inaabangan natin yung pambato ng Cebu kasi syempre merong isang kandidata doon na talaga namang interesting at kaabang-abang talaga sa lahat ng mga lumalahok dyan. At saka syempre yung iba pang panig ng lalawigan mula sa ating bansa na talaga namang masasabi ko, nako, mukhang madami talaga siguro ngayon na magiging kandidata ng Miss Universe Philippines. Sobrang excited dahil magandang bardagulan ang magaganap ngayon. Pero may isang kandidata talaga na mula sa lalawigan ng Iloilo na isa sa mga masasabi kong malakas na pambato ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Siyempre, eto nga ay wala nang iba kundi si Alexi Brooks. So, yon. Ang tanong ng lahat, mapantayan kaya ni Alexi ang ipinakitang performance ni Rabia Mateo noong 2020 sa Miss Universe? So, yon ang aabangan natin lahat. Naalala ko si Rabia yung nag-start na maging kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Actually, na-discover ko na isa siya sa mga pinakamagandang kandidata talaga at nakita naman natin sa social media na talaga yung pasabog ng team niya. Hindi the way na kung paano sila mag-ingay ng katulad ng ginagawa ni Alexi ngayon ha. Siya talaga, ginagawa niya talaga sa social media is nagpo-post talaga sila ng iba't ibang photos na sila lang ang kumukuha. Di ba? So, yon. So, doon ko napansin kasi parang feeling ko yung beauty ni Rabia Mateo talaga during her time na isa yun sa mga pasabog sa mga kandidata na lumalaban dito sa Miss Universe Philippines noong time niya. Yes, maraming malalakas noon. Pero kasi si Rabia, isang silent killer at saka dark horse candidate talaga na maituturing natin si Rabia Mateo. Alam nyo, sa totoo lang, nung time na nakita ko yung photos ni Rabia Mateo, sabi ko nga, ay palaban to. Mukhang kaya netong pumalo. Tapos naalala ko noon yung nag-usap kami ni Rabia. Sabi niya, sana makatungtong lang ako ng top 5. Actually, yung target lang ni Rabia is top 5 kasi plano niyang sumali sa Miss Universe, sa Miss World Philippines. Ayun talaga yung gusto niya salihan, Miss World Philippines, pero napunta sa kanya yung Miss Universe Philippines. And then, of course, exciting dahil inaabangan natin kung ano nga ba yung eksena na ipapakita niya. Hanggang sa nagulat tayong lahat kasi sa sobrang dami ng front runner na malalakas at magagaling na talaga naman maituturin mo na pwede mo na at ready na ipadala sa Miss Universe noong mga panahon na yon. Si Rabia ang napili ng organization at ng mga judges na ipanalo dito sa Miss Universe Philippines. Isang dalagang dilag na mula sa isang probinsya ng Iloilo City. So, yan. Kaya naman,
sobrang tuwan-tuwa nun yung mga taga Iloilo kasi talagang iba talaga ang panalo ni Rabia noon. Sobrang, oh my God, kahit ako na-amaze ako. So, pero syempre, hindi naging madali ang journey ni Rabia habang piniprepared siya papuntang Miss Universe. Isa sa mga maituturing ko din naman talagang malakas naman talaga ang isang Rabia Mateo noong panahon niya. At masasabi natin na palaban, kumpiyansa sa sarili, at nakita naman natin nang inilaban siya sa Miss Universe ay talaga namang pumalo ng bonggang-bongga yung pambato ng Iloilo, di ba? So ngayon, meron kasi pambato ang Iloilo na talaga namang kaabang-abang din at sinasabi nga ng lahat na nako, mukhang eto na ang susunod na Miss Universe. Ang tanong, siya na kaya ang susunod sa yapak ni Rabia Mateo na mula sa Iloilo na pwedeng manalo ngayong taon na to or possible na maging Miss Universe. So, eto nga, wala nang iba kundi talaga naman ang pinakamaingay na kandidata na si Alexi Books. So, yun. Si Alexi, para sa akin, syempre, iba yung ino-offer niya. Sobrang amazing na talagang masasabi ko rin naman na pwede manalo talaga to kung tutuusin dahil sa galing ng communication skills niya. Alam mong may bala siya. Kaya lang, syempre, kailangan niya pa rin i-prepare yung sarili niya sa lahat ng aspeto ng magiging laban dito sa Miss Universe. Kailangan talaga patatagin nila ng maigi itong si Alexi. At saka, syempre, pag-aralan talaga nila yung mga galawan na kailangan dito sa Miss Universe Philippines katulad ng pasarela. At saka, syempre, yung paghandaan nila, yung materyales na gagamitin nila mula sa competition. So, napaka-importante nun. Ako, kung titignan mo si Alexi, talagang masasabi ko na, oy, maganda to pag inilaban mo sa Miss Universe kasi bagong offer, di ba? Hindi pa tayo nakakapagpadala ng mga ganitong klase na talagang masasabi ko, Black Beauty na pwede mong isabay sa laban sa Miss Universe na gagawin sa Mexico. So, ako, communication skills at saka backstory ni Alexi, ayun yung bala niya talaga sa competition. Maganda kasi yung backstory niya. Yung alam mo yon, yung lahat may inspired dahil makaka-relate ang lahat sa kung ano ang meron kay Alexi. At kung ikukumpara ko nung panahon ni Rabia at yung panahon ni Alexi ngayon, mas maganda at magaling yung pambato ng Iloilo ngayon. Hindi ko sinasabing hindi magaling si Rabia. Magaling si Rabia kaya nga nanalo si Rabia eh. Pero ngayon kasi, para sa akin, yung pambato nila, talagang masasabi ko, kayang sumabay, kayang pantayan kung ano ang nagawa ni Rabia Mateo. So, yun. So, depende na lang yun kung paano siya magkukumpit. Kasi, kung tutuusin, nabuksan niya na yung pintuan. So, kailangan lang niya talagang magpasabog or kailangan lang niya talagang gamitin yung power na meron siya para makasabay siya sa lahat ng mga magkukumpit dito. Kasi syempre hindi mo rin masasabi. Maaaring pagdating sa competition, malamon siya ng ibang kandidata na hindi mo inaasahan. So huwag tayo magpakasiguro doon. Pero dapat talaga kung gusto nyo masigurado na manalo ang kandidata ng Iloilo ay kailangan niyang paghandaan ng todo-todo to. Hindi lang yung communication skills ang kailangan niya ipinapakita dito, hindi lang yung kanyang backstory or kung ano man yung advocacy na meron siya. Kailangan niya rin talaga dito ipakita kung ano ang meron determinasyon siya at kung ano ang kakaiba sa kanya kumpara sa ibang kandidata. So, kailangan talaga meron kang masasabi na unique ka sa iba. Yun yung masasabi ko. Kasi, syempre hindi natin alam kung ano ang panggulat ng iba. But, ngayon, masasabi natin na isa to sa mga front runner talaga na pwedeng sumira sa mga plano ng ibang kandidata na lumalahok o lalahok ngayon dito sa competition. Kasi game changer kasi ang laban dito ni Alexi. Hindi ko siya masasabing dark horse candidates dahil napakaingay ng kanyang pangalan. Hindi ko masasabi na silent killer dahil hindi naman natin alam kung silent nga ba yung ginagawa nila. So, ang akin, isa siya sa maituturing kong front runner at isa sa mga pinakamalakas na kandidata ngayon dito sa Miss Universe. So, yun yung aabangan natin kasi syempre, yung lakas na meron siya ay hindi natin alam kung sapat ba
para magiba niya yung ibang mga kandidata na haharang sa kanya para sa competition. So, yun. So, mabilis naman siyang tumakbo. For sure, malalagpasan niya yan lahat. Di ba? So, yun. So, ano nga ba yung dapat baguhin kay Alexi? I think, yung styling niya. Yung styling talaga. Kasi, prototype beauty. Kasi, yung iba kasi, sinasabi nila, kung prototype beauty siya ni Susubini Tonsi, wala tayong pag-asa. Pero, kung iibahin yung itsura niya, yung gagawin bang mga lalelas, maswani, mga ganon, or kaya mga eksena katulad ng ni Laila Lopes na mga, alam mo yon, may something special talaga na yung pagiging unique niya sa sarili niya, ayon, talagang doon. Kasi hanggat maiksi ang buhok niya na ganyan na parang mahihantulad at mahihantulad siya kay Susubini Tonsi, and then parang hindi yan makakatulong sa laban niya. So, ako, para sa akin, the best na gawin ng team niya siguro, kailangan mag-experiment sila. Siguro pabahay lang konti, more than doon sa walang-walang buhok talaga na parang yun katulad na kay Susubini. I think medyo dapat may bago silang eksena. Saka, malay mo, di ba? Mayroon silang ipakitang bago sa atin na pwede tayo masupresa ng bonggang-bongga, or depende na lang yun talaga kung paano nila gagawin to. But kung lakas ang pag-uusapan, malakas talaga ang isang Alexi. Communication skills at backstory, ayun yung laban na meron siya. Talagang masasabi ko na pwede mong isabay sa lahat. But sa kabilang banda, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Kasi syempre, hindi lang naman sila talaga yung malakas na kandidata, marami ding malalakas. At hindi mo rin alam kung ano yung bala na meron sila. But kung tatanungin mo ako, kaya bang sumabay ni Alexi dito sa competition ng Miss Universe Philippines? I think yes, makakasabay siya at makakapalo. Possible talaga na makatungtong to sa top 5. And then, pag nakatungtong to sa top 5 ko, ang communication skills niya ay mailusot niya, pwede talagang manalo. But, I remember din kasi yung panahon ni Celeste Cortesi na merong isang kandidata doon na sobrang galing din sa communication skills. At kung pagbabasihan yung sagot niya, talagang winner. May maganda yung backstory, maganda yung kwento, pero hindi nakarating hanggang top 5. I hope na si Alexi talaga ay makalusot talaga sa top 5. So, hindi tayo sigurado kung pagdating sa communication skills, ang hahawakan lang natin para masabi na natin na panalo tayo. Tulad nga ng sinabi ko kanina, meron kasing kandidata din na magaling din talaga ang com skills niya, pero hindi siya ang napili ng mga hurado. So, kailangan talaga yung mga hurado ay magustuhan siya ng bonggang-bongga. At alam mo yun, yung hindi dahil sa yung ipinapakitang galing. Kasi, ano yan pwede din kasi tumingin yung hurado sa ano ba ang ipinapakitang performance talaga ng kandidata sa entablado. Kaya, dapat talaga mag-prepare talaga si Alexi sa entablado. Kumbaga, kung ano yung i-offer niya, katulad ng pasarela, dapat talaga kung ako sa kanila, medyo landi-landian nila konti. Tapos, something pasabog talaga sa evening gown. Pero kasi parang feeling ko naman, evening gown, katulad nung nakita natin noong sa Iloilo, kaya talaga, kaya ni Alexi. Ako, feeling ko kaya ni Alexi tumugtong ng top 5, 100% sa laban na to. But, tulad nga na sinabi ko, kailangan pa rin nilang mag-prepare kasi marami talagang malakas. So, yon. So, tingnan natin kung ano ang pasabog at kung ano ang gagawin ni Alexi dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At malalaman natin yung in the future kung kaya niya nga bang sabayan ang nagawa ni Rabia Mateo nung during na lumalabas si Rabia Mateo sa competition ng Miss Universe Philippines. Ang pinagkaiba nila ni Rabia, si Rabia Dark Horse. Ito naman front runner na hindi pa nagsisimula ang competition, front runner na talaga kagad siya. So, yun. So, alamin natin yan, guys, sa mga darating na araw, kung ang pambato ba ng Iloilo ay talagang kakabog
at mananalo dito sa Miss Universe Philippines. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa nakikita ninyong galing ng pambato ng Iloilo ngayong taon na to dito sa Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.